Magandang tanghali Luzon, Visayas at Mindanao. Narito na ang nagkakaisa at pinakamalawak na pagbabalita. Sa pangunguna ng Presidential Communications Office na kinabibilangan ng Philippine Information Agency, Philippine News Agency, Presidential Broadcast Service, IBC at PTV. Mula sa PTV, ako si Alan Francisco. Ihahatid namin ang mga komprehensibo at mahalagang balita mula sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ito ang Balitang Pambansa. Ngayong tanghali sa Balitang Pambansa, problema ng kahirapan sa bansa, patuloy natin tutukan na administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Pamahalaan, kabi-kabila na ang mga programa para iangat ang pamumuhay ng mga Pilipino. Vlogger, dating opisyal ng gobyerno at mga tumatakbong senador kinasuhan ng NBI dahil sa pagpapakalat ng maling impormasyon laban sa kasalukuyang pamahalaan. Personal remittances ng overseas Filipino nito lang buwan ng Pebrero tumaas ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Daloy at lagay ng paliparan at mga terminal patuloy na binabantayan ng mga otoridad. Kasabay ito ng non-stop na pagdagsa ng mga biyahero ngayong Semana Santa. At Meralco, patuloy rin sa kanilang serbisyo publiko sa susunod na higit 2 dekada. Ito'y matapos selyuhan ni Pangulong Marcos ang kanilang franchise extension. Una sa ating mga balita, tiniyak ng pamahalaan ng puspusan itong aksyon para maiahon sa kahirapan ang mga Pilipino. Ayon kay DSWD spokesperson Assistant Secretary Irene Dumlao, hindi tumitigil ang administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa pagbuo ng mga intervention o hakbang para gawing single digit ang poverty incidence, kung saan katuwang din aniya ng gobyerno ang mga nasa pribadong sektor. Ilan sa interventions ayon kay Dumlao, ang kanilang ipinatutupad ay ang Pantawid Pamilyang Pilipino Program at ang Assistance to Individuals in Crisis Situation. Samantala, 700,000 sambahayan na ang nasa self-sufficiency level o may kakayahang tumayo sa kanilang mga sariling paa matapos makagraduate sa 4-piece program ng gobyerno. Kaugnay nito, sinabi ni Dumlao na kanilang titiyakin na hindi na muling bumaba pang antas ng estado ng pamumuhay ng mga matagumpay na nagsipagtapos sa 4-piece program. Gagawin aniya ito sa pamagitan ng tuloy-tuloy na koordinasyon sa mga lokal na pamahalaan na siyang magbabantay sa status ng mga 4-piece graduates. Timeline, sabi nga po ni Pangulong Marcos Jr., dapat maibaba natin ang poverty incidence to a single-digit percentage before the end of his term. DSWD is committed in contributing to the attainment of that goal. Nagpasalamat ang pamunuan ng Meralco o Manila Electric Company sa pamahalaan para sa panibagong pagkakataon na may pamalas ang kanilang commitment sa pagbibigay ng matatag, maaasahan at abot-kayang kuryente sa mga Pilipino. Partikular na pinasalamatan ni Meralco Chairman at CEO Manny Pangilinan ang suporta ng Pangulo, Senado at mga mambabatas. Magugunitang inaprubahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang panukala para sa prangkisa ng Meralco sa loob ng 25 taon. Ayon kay Executive Secretary Lucas Bersamin, April 11, 2025, nang lagdaan ng Pangulo ang panukala o ekstensyon ng prangkisa ng Meralco. Ilang miyembro ng Philippine contingent sa Myanmar ibinahagi ang mga aral at karanasan sa pagresponde matapos ang 7.7 magnitude na lindol. May balitang pambansa si Jumalin Doctolero ng PIA-NCR. Matapos ang kanilang 2 linggong misyon sa Myanmar, dulot ng 7.7 magnitude earthquake, dala ng ilang miyembro ng Philippine Humanitarian Contingent ang mga kwento na magsisilbing aral sa pagtugon sa ganitong uri ng kalamidad. Ayon kay Lieutenant Colonel Erwin Diploma na nagsilbing Philippine Interagency Humanitarian Contingent Commander, kailangan maging proactive ang mga bansa sa pagtugon sa mga sakuna dahil wala itong pinipiling panahon. Have to rise up with the challenge na
kailangan po maging proactive po kasi tayo in fighting disaster. Na-experience ko po to, even the richest country na Turkey, pagka dinevastate ka ng isang wala tayong laban sa disaster. Para naman kay Dr. Ivy Lozada at Nurse Eric Capito na nagsilbing mga lead sa PIHC Philippine Emergency Medical Assistance Team, mahalaga ang pagkakaisa sa mga membro nito para sa mas epektibong disaster response at humanitarian effort. We always do a group hug para po united yung team. Dapat lahat ng members are team players. Dapat kind tayo to one another because malayo tayo sa comfort zone Malayo tayo sa family natin. Ang PIHC ay binubuo ng mga miyembro mula sa Office of Civil Defense, Philippine Air Force, Philippine Army, Department of Health, Philippine Emergency Medical Assistance Team, MMDA, Bureau of Fire Protection, Department of Environment and Natural Resources at ibang mga institusyon. Ang unang grupo ng contingent ay umalis patungong Myanmar noong April 1 habang ang ikalawang grupo ay sumunod noong April 2. Mahigit sa 3,000 katao naman ang naiulat na nasawi sa malakas na lindol, kabilang 2 Pilipino, habang 2 pang Pilipino ang patuloy na pinaghahanap. Mula sa Philippine Information Agency National Capital Region, Jumalin Doctolero, Balitang Pambansa. Mas pinalawak pa ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang pagpapatupad ng iba't ibang programa ng ahensya sa pagsugpo sa gutom para abutin ang hangarin ng Marcos administration na makamit sa taong 2028 ang zero hunger sa buong bansa. Ayon kay DSWD spokesperson, Assistant Secretary Irene Dumlao, gagamitin nila ang whole of society approach o pakikipagtulungan sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan at private sectors para palakasin ang Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps, Walang Gutom Program at Walang Gutom Kitchen. Isang tugon dito ang pagsasagawa ng job fair sa 4Ps beneficiaries na patapos na sa programa. Sa ngayon, mayroon ng 300,000 mga sambahayan ang nakikinabang sa Walang Gutom Program ng ahensya. Palalawakin din nila ang paglalagay pa ng Walang Gutom Kitchen sa ibang bahagi ng bansa. Samantala, tiniyak naman ng DSWD na hindi mahahaluan ng politika ang pagpapatupad ng mga programa ngayong panahon ng kampanya. Titiyak din po natin sa pamamagitan ng mabuting koordinasyon, ng proper coordination na na-explain natin sa ating mga partners na dapat ito po ay hindi magamit sa politika. Lalong-lalo na po na yung targeting mechanism natin, talagang ito po ay gumagamit ng mga scientificong pamamaraan. So, wala pong talagang hand ang sinuman sa pagtukoy ng mga beneficiaries. Mababa pa rin sa market monitoring ng Department of Agriculture o DA ang presyo ng mga isda sa ilang palengke sa Metro Manila ngayong Miyerkules Santo. Si Vel Custodio ng PTV sa Balitang Pambansa. Dahil mas mataas ang demand ng isda ngayong Holy Week, bahagyang tumaas ang presyo ng isda batay sa monitoring ng Department of Agriculture. Sa kabila nito, mura naman mabibili ang mga isda sa Balintawak Market. Ayon sa nagtitinda ng isda na si Jazz, halos 100 piso ang ibinaba ng tinda niyang galunggong. Dati nung kamahalan yan, bandang January, February, 300 pa, 280. Ayan. Ngayon po ang kilo. Naglalaw 200. Parang buwaba nga po, konti. Nananatiling angkop o higit na mababa pa ang presyo ng pangunahing isda sa Balintawak Market kung ikukumpara sa market monitoring ng DA. 160 hanggang 190 pesos kada kilo ang presyo ng bangus sa Balintawak Market. Mas mababa ito sa prevailing price sa monitoring ng DA na 220 pesos kada kilo. Pasok naman sa prevailing price sa 160 bawat kilo ang presyo ng tilapia. Habang mas mababa ang presyo ng galunggong sa Balintawak Market na 200 hanggang 220 pesos kumpara sa prevailing price ng DA na 300 pesos. Ayon sa DA, maaaring mag-adjust pa pababa ang presyo ng isda sa susunod na linggo. Sinabi rin ng Kagawaran ng Agrikultura na hindi dapat lalagpas ng 15% ang increase ng presyo ng isda. Wag po sana nating gawing dahilan ang ating Holy Week at pagtaas ng demand sa ating mga isda ngayong Semana Santa para po ang ating mga kababayan na mag-enjoy po sa ating mga fish ay hindi po mahirapan or yung kanila pong pagbili ay sa tamang presyo lamang po. Ang mahuhuling mananamantala ng presyo ng mga produktong agrikultura ay maaaring patawan ng kaukulang kaso ng DTI at PNP.
Mula sa People's Television Network, Vel Custodio, Balitang Pambansa. Lumago ng 2.7% ang personal remittances ng mga overseas Filipino workers nitong Pebrero. Batay sa datos ng Bangko Sentral ng Pilipinas, tumaas ng 2.72 billion US dollars ang OFW remittances. Mula yan sa 2.65 billion US dollars noong nakaraang taon, habang lumago ang in-kind remittances sa 3.02 billion US dollars mula sa 2.95 billion US dollars. Nainiwala naman si Rizal Commercial Banking Corporation Chief Economist Michael Ricafort na marami pang hamon ang makaapekto sa remittances sa mga OFW dahil sa mga bagong pulisiyang administrasyon ni US President Donald Trump. Binigyang diin ng Philippine National Police na nananatiling ligtas sa mga kalsada sa Pilipinas kasunod ng pagbaba ng crime rate. Sa report ng PNP, bumaba ng 26% ang crime rate nitong Enero hanggang Abril kumpara sa kaparehong buwan noong nakaraang taon. Tugon yan ng pulisya sa ilang nagsasabi na talamak umano ang krimen sa bansa. Giit ng pulisya, nagbabase sila sa mga lehitimong datos at hindi sa public perception o di kaya ay sa politikal na pahayag. Gayunman, hinikayat pa rin ng PNP ang publiko na mag-ingat at ugaliing maging listo. Definitely. Of course, time to time, meron tayong mga crimes na naging highly sensationalized na hindi kaagad ma-solve. But these are acted upon immediately, and for us, it does not represent the entire situation of our country. Ituturing na isang warfare ang malawakan at organisadong pagpapakalat ng maling impormasyon para batikusin ang pagkakaaresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon sa isang geopolitical analyst at si Angela Piñalosa ng Radyo Pilipinas sa Balitang Pambansa. Sa isinagawang pag-aaral ng Israeli tech firm Sayabra, lumabas na halos 1/3 ng mga accounts sa X na bumabatikos sa pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte ay peke. Sa panayam ng Radyo Pilipinas kay geopolitical analyst Dindo Manhit, may tuturing itong warfare dahil organisado ang pagpapalaganap ng disinformation at pagbebenta ng mga istorya na wala namang basehan. Paano naging kidnapping yun? Live broadcast ng Facebook ng iba't ibang followers ni dating Pangulong Duterte. Di ba? Kita lahat tayo sumunod sa pangyayaring iyon noong March 11. Pero yung konsepto, yung pananaw, di ba, na kinidnap at parang walang basihan, na patuloy pa rin, na hindi lang sa Twitter, but alam naman natin, nakita rin natin ito during sa Senate hearing na Sa halip na pag-usapan ang pag-aresto kay Duterte, mas mainam-anyang talakayin kung bakit siya inaresto, ano ang kaso niya at kung sino-sino ang mga biktima niya. Bukod kasi sa sinasadya na impluwensya ng pananaw ng publiko, lumabas din sa pag-aaral ni na Professor Manhit na ang mga sangkot sa disinformation ay konektado sa mga grupo na nagpapakalat na hindi atin ng West Philippine Sea. bakit pareho at nagpapakalat? Doon ako napapaisip. No? Ang malungkot ngayon, gusto pa nilang guluhin ang 2025 election. Bakit? Ba't nila gusto nakakagulo tayo? Sa katotohanan, nagkakagulo ba tayo? Hindi lumabas tayo sa kalingay, tahimik. Git ni Manhit, dapat tindigan at pag-usapan ito dahil hindi aniya maganda sa isang demokrasyang bansa gaya ng Pilipinas na nangyayari ang disinformation campaign. Mula sa Radyo Pilipinas, Angela Peñalosa para sa Balitang Pambansa. Ilang personalidad ang sunod-sunod na sinampahan ng kaso ng National Bureau of Investigation o NBI dahil sa umano'y pagpapakalat ng fake news at mapanulusol na mga pahayag online. Kabilang sa mga kinasuhan, sina senatorial aspirant Raul Lambino at dating Duterte Youth Representative o Undersecretary Ronald Cardema na silang naglabas umano ng maling impormasyon kaugnay sa pag-aresto kay dating Pangulong Duterte. Kinasuhan din ng NBI si dating presidential spokesperson Harry Roque at vlogger na si Claire o Maharlika Contreras. Bunsod yan ng kontrobersyal na Fulboron video na iniuugnay kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Lumabas sa forensic test ng NBI na hindi si Marcos ang nasa naturang video.
Bukod sa kanila, kinasuhan din si Mary Joy Lacerda na umano'y mali at mapaninlang na ginamit ang pahayag ni NBI Director Jaime Bautista sa isang TikTok video. Ayon sa NBI, ang video ay nagdulot ng kalituhan at posibleng nag-uudyok ng galit mula sa mga OFW. Layo ng sunod-sunod na hakbang ng NBI na paigtingin ang kampanya laban sa fake news at mapanirang propaganda sa social media. Ang mga commuter na gumagamit ng tren ay bigyang daan ang taunang maintenance activities ng MRT3 ngayong Semana Santa. Pansamantalang ihinto ang operasyon ng linya ng tren mula Huwebes Santo April 17 hanggang Linggo ng Pagkabuhay April 20. Bilang paghahanda yan, magpapatupad ng pinalawig na oras ng operasyon ang MRT3 sa Miyerkules, April 16. Ang huling biyahe ng tren ay aalis ng 10:30 ng gabi mula North Avenue Station at 11:09 ng gabi mula Taft Avenue Station. Pansamantala rin munang ititigil ang operasyon ng LRT1 mula April 17 hanggang 2025. Ayon sa Light Rail Manila Corporation, magsasagawa sila ng taunang maintenance at system upgrades. Layo nitong matiyak ang mas ligtas at mabilis na serbisyo sa mga pasahero. Muling magbubukas ang operasyon ng LRT1 at MRT3 sa Lunes, April 21, 2025. Inihayag ng Manila International Airport Authority o MIAA na magaan pa rin ang pila sa immigration counters ng Ninoy Aquino International Airport o NAIA ngayong Miyerkules Santo. Ito ang sinabi ni Attorney Manuel Jeffrey David, ang head executive ng MIAA sa Mike Abilay program ng PTV. Ayon kay Attorney David, inaasahan ng MIAA ngayong araw ang dagsa ng mga pasahero sa NAIA, palabas at papasok ng bansa. Batay sa projection ng MIAA, 1.1 million passengers ang inaasahan nilang gagamit ng mga terminal ng mga NAIA ngayong Holy Week. Kung makikita niyo po, kung kayo po ay napadaan sa airport ngayon, tama po yung sinabi niyo Sir Mike, no? Medyo magaan po ang pila sa immigration ngayon, no? In fairness naman po talaga, kasi expected po namin na yung surge po would start from Holy Wednesday po. So, medyo madami po yung na-expect na pasahero ngayong araw. Notwithstanding the same po, medyo magaan po yung pila ngayon. Posibleng pumalo sa 200,000 pasahero ang magtutungo sa PITX ngayong araw, kasabay ng pagunita ng Semana Santa. Mahigpit namang nakabantay ang mga otoridad sa seguridad ng mga biyahero. May balitang pambansa si Gab Villegas ng PTV. Nagsisimula ng dumami ang mga pasaherong nagtutungo sa Parañaque Integrated Terminal Exchange ngayong araw para umuwi sa mga probinsya para gunitain ang Semana Santa. Ayon sa pamunuan ng PITX, as of 11 a.m. ay aabot na sa 83,113 ang foot traffic sa terminal. Inaasahan naman na aabot sa tinatayang 200,000 ang mga magtutungo sa PITX ngayong araw. Mula April 9, aabot na sa 1.1 million ang bilang ng mga pasaherong nagtungo sa terminal. Ayon rin sa pamunuan ng PITX, karamihan sa mga nagtutungo sa terminal ay papuntang Bicol Region, kung saan 69.98% o 58 out of 83 na mga biyahe ay fully booked na ngayong araw. Mayroon ding 8 karagdagan ng mga biyahe papuntang Bicol Region ngayong araw. Mahaba na rin ang pila ng mga chance passengers sa ticketing booth na nagbabaka sakaling makakuha ng ticket pauwi. Mahigpit namang nagbabantay ang PNP sa paligid ng terminal para mapanatili ang kaayusan at seguridad sa loob ng terminal. Nagpaalala rin ng pamunuan ng PITX sa mga pasahero na pinagbabawal ang pagdadala ng mga matutulis na bagay o anumang bagay na maaaring pagmula ng sunog. Mula sa People's Television Network, Gab Villegas para sa Balitang Pambansa. Nagsimula nang dumagsa sa Batangas Port ang mga biyahero pauwi ng probinsya para sa Semana Santa. May balitang pambansa si JM Pineda ng PTV. JM. Alan, mahabang pila sa mga ticketing booths ang naabutan ng mga pasahero dito sa Batangas Port. Ang ilan nga sa kanila ay nasaktuan pa ng cut-off na mga biyahe kaninang umaga. Nakaupo na sa sahig at mahabang oras na rin ang hinihintay ng ilang mga chance passengers sa loob ng Port of Batangas.
Isa nga sa mga pinakamahaba na pila sa Pantalan ay yung biyaheng Calapan-Mindoro. Alas 10:30 ng umaga nang umalis ang huling biyahe dito, kaya naman sangkatutak na pasahero ang naghihintay na bumalik ang barko. Ayon sa mga shipping lines, alas 12 ngayong araw at 1:00 pa ng hapon ang balik nito. Pero ang mga pasahero, syempre, handa naman daw na maghintay para lang makauwi ngayong Semana Santa. Noong nakaraang linggo nga nang mapuno o ma-fully book ang biyaheng Katiklan, isa sa mga gateway yan papuntang Boracay. Hanggang bukas o sa Huwebes Santo naman ay punuan pa rin ang biyahe nito. Pero sabi ng Batangas Port, may alternatibong ruta naman papunta dito. Pwede umanong sumakay sa biyaheng Calapan at pagdating doon ay pwedeng dumiretso sa Roa City na may biyaheng Pakatiklan. Mas mahal at matagal nga lang daw ang biyaheng ito. Nakataas na rin ala ng seguridad sa buong Pantalan at nakadeploy na ang mga tauhan ng Batangas Port kasama ang ilang mga PNP personnel at PCC. Inaasahan nga ala na aabot sa 25,000 kada araw yung pupunta dito sa Pantalan hanggang sa Biyernes Santo. Mula sa People's Television Network, JM Pineda para sa Balitang Pambansa. Maraming salamat, JM Pineda ng PTV. Dumadami na rin ang mga pasaherong dumadating sa paliparan sa Davao Region ngayong Miyerkules Santo. Si LJ Sagang ng PTV Davao sa Balitang Pambansa Live. LJ. Ngayon ay Miyerkules, Holy Wednesday. Ramdam na ang unti-unting pagdami ng mga pasahero dito sa Francisco International Airport sa Davao City. Ang ilan sa mga pasahero ay pauwi na sa kani-kanilang mga probinsya upang makasama ang pamilya ngayong Semana Santa. Habang ang iba naman ay nakatakdang magbakasyon sa iba't ibang tourist destination dito sa Davao Region. Dahil sa inaasahang dagsa ng tao, muling nagpapaalala ang Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP Davao na palaging i-monitor ang flight status at siguraduhing dumating sa airport ng mas maaga para maiwasan ang aberya sa check-in at inspeksyon. Mahigpit na ipinatutupad ang mga bagong regulasyon ng airline companies, kabilang ang tamang pagdadala at pagdeklara ng mga power bank at iba pang electronic devices. Sa ngayon, naka-heightened alert status na ang Davao International Airport bilang bahagi ng seguridad para sa Holy Week. Ayon sa CAAP, wala namang natatanggap na direktang banta pero nananatili silang naka-alerto. Paalala din ng CAAP Davao sa mga pasahero na ugaliing magplano ng maaga, sundin ang alituntunin ng airlines at alamin ang pinakahuling updates upang masiguro ang maayos at ligtas na biyahe ngayong Semana Santa. Yan na muna ang latest update dito sa Davao International Airport. Ito si LJ Sagang para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas. Maraming salamat, LJ Sagang ng PTV Davao. Naghain ng disqualification case ang Task Force on Safeguarding Against Fear and Exclusion in Elections ng COMELEC laban kay Pasig Representative Candidate Ian Sia. Ito'y kasunod ng naging mga payag ni Sia gaya na lang ng remarks nito patungkol sa mga single mother. Ayon kay Task Force Safe Head Bea W. Luzada, ito ay motu proprio petition, bagay na iniimbestigahan na nila. Kasama rin sa petisyon na kung sakaling manalo si Sia bago pa madesisyonan ito ay masuspindi ang proklamasyon nito. Paliwanag naman ni COMELEC spokesperson Attorney John Rex Lodianco. Matapos nito, irarapol ito sa isang division na siyang mag-issue ng summons o direktiba na magkomento o ihain ni Sia ang kanyang sagot sa disqualification case. Aniya, bahagi ito ng due process kung saan pakikinggan ang bahagi ni Sia. Bago nito, 2 show cause order ang inilabas para kay Sia. Patuloy na pinapalakas ng DOT at ng lalawigan ng Quezon ang agritourism para makahikayat ng mas marami pang turista. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Ana Mole ng PAA Calabarzon.
Binibigyang halaga ng Department of Tourism Calabarzon, katuwang ang lokal na pamahalaan ng Quezon, ang pagpapalago sa industriya ng agritourism o turismo na nakasentro sa agrikultura kung saan hinahabi ang kultura, kabuhayan at pagkaing pamana ng mga Pilipino. Ayon sa DOT, mahalaga ang papel ng pagkain sa pagsusulong ng agritourism kung saan madaling may pakilala sa mga bumibisita ang yaman ng kultura at kulinaryang pamana ng isang lugar. Ang number one program ay talagang mapalawig ang ating agritourism. Kaya dito sa pagganap na ito, lalong makikilala ano ba ang talagang meron lalo dito when it comes to food or sa pagkain Pinoy, ano ba lalo ang meron para makilala natin ang ating bansa. Bilang bahagi ng gastronomy tourism na sinusulong ng DOT, nagtagisan ng galing sa pagluluto ang mga lokal na kusinero mula sa iba't ibang bayan sa Quezon, tampok ang kanilang mga pinagmamalaking lutuin at tradisyonal na putahe. Patuloy din ang pagsusulong sa Tara Na sa Quezon campaign na layu'y pakilala ang mga natatanging destinasyon at ilapit ang mga produkto at kulturang Quezonian sa pamamagitan ng turismong pantawid kabuhayan at pangkultura sa mga turista. Hangad ng pamahalaang panlalawigan na napasiglahin ang agritourism sa Quezon, kung saan binibigyang pansin ang agrikultura at turismo bilang susi sa pag-unlad. Mula sa PIA Calabarzon, Ana Mole, Balitang Pambansa. Hinikayat ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA ang publiko na isumbong ang anumang transaksyon ng iligal na droga ngayong Semana Santa. Ginawa ni PDEA spokesperson Joseph Calulot ang panawagan para palakasin pa ang pagsugpo sa iligal na droga sa bansa. Bukod dito, nagsasagawa na rin ng random drug test sa mga driver at konduktor ang PDEA at katuwang LTO at LTFRB. Layunin nito na matiyak ang kaligtasan at maginhawang biyahe ng mga pasahero na babiyahe pa uwi ng kani-kanilang mga probinsya. Pagmamalaki ng PDEA, nagiging matagumpay ang kanilang kampanya kontra droga dahil na rin sa tulong ng mga law enforcement agency at mga lokal na pamahalaan. Kung meron po tayong mga nais na i-report na illegal drug transactions, huwag ko kayong magatubilin na lumapit sa pinakamalapit na PDEA or pinakamalapit na Philippine National Police Station. Nagsisimula ng dumagsa sa Matnog Port ang mga biyahero ngayong Semana Santa at para sa bakasyon, patuloy namang tinitiyak ng mga otoridad ang seguridad at kaayusan sa pantalan. May balitang pambansa si Mavic Aringo ng Philippine Information Agency, Sorsogon. Dagsa na ang mga pasahero sa Matnog Port ngayong Semana Santa at bakasyon. Naitala ng Philippine Ports Authority Bicol ang higit kumulang 29,000 pasahero papuntang Samar simula Abril 7. Higit 18,000 mula rito ay mga pasaherong bumaba sa Matnog simula Lunes Santo. Ayon kay PPA Bicol PIO Aquiles Galindez, umabot na rin sa kabuang 1,100 ruling cargoes ang naitala bawat araw sa Matnog Port. Doble na rin ang bilang na ito pagpasok ng Semana Santa. Hiling ni Galindez sa mga pasahero na sundin ang mga alituntunin at patakaran ng pantalan upang maging maayos ang biyahe ng bawat pasahero. Pinapaalalahan natin ang ating mga pasahero na wag na wag magdadala ng mga prohibited items. Alam naman yan ng ating mga kababayan, katulad ng sa airport, pinagbabawalan po yung mga matutulis na bagay, mga unlicensed or undocumented firearms or ammunition. Wag po magdadala para hindi po tayo maantala o magkaroon ng aberya sa mga pantalan dahil siguradong mati-check po yan ang ating mga Dagdag pa ni Galindez, nakaposisyon na ang mga uniform personnel tulad ng PNP, BFP, PCG at Philippine Army sa Matnog Port at Blue Lane area kung saan nadadaan ang mga tao bago pumasok sa pantalan. At Motorist Assistance Desk para mag-cater dito sa ngayong Holy Week dito sa traffic management regarding dito sa mga sasakyan na mga biyahero na papuntang galing Manila papuntang Samar.
Ani Galindez, inaasahan nila na mas panglolobo pa ang bilang ng mga pasahero sa naturang pantalan ngayong Huwebes Santo. Ito si Mavic Aringo ng PIA Sorsogon para sa Balitang Pambansa. At dyan po nagtatapos ang 30 minutong ulat sa bawat sulok ng bansa. Samahan nyo kaming muli maamayang alas 6 ng gabi para sa updated at pinalakas pang balitaan. Mula sa PTV, ako si Alan Francisco. Hatid sa inyo ang komprehensibong paghimay sa mahalagang usapin dito lang sa Balitang Pambansa.